mayroong panawagan ng taong bayan, putang ina, bakit ba tayo nananawagan? Mukhang adik. Mukhang adik, tinan mo, walang alam. Pag nagsasalita, parang siraulo. Putang ina, iba-iba yung sinasabi. Iba yung sinabi ngayon, iba yung sinabi bukas. Para tayong mayroong 100 presidente, iba-iba yung bawat version eh. Araw-araw iba-iba version. So ngayon magtataka ka, bakit ba ito si Bongbong hirap umintindi? Hindi niya maintindihan na hindi naman problema yung GAA. Ang problema nga, yung pinanggalingan ng GAA, which is yung BICAM. At pinirmahan niya yun. Hindi niya alam na mali yung pinirmahan niya at may hocus-pocus, may magic yung pinirmahan niya. Ini-inform na nga natin siya, hindi niya pa rin magets. Putangin na yung katiting niyang utak, putangin na nag-ano na. Kumbaga parang nagkanumonya na yung utak niya, yung hindi na nag-e-expand. Oo, naging na siyang parang bato. Wala nang pumapasok na impormasyon. Bakit? Putya, ganyan daw eh. Sabi nila kapag batak ka, pag palumpalo ka, kapag humihit-hit ka, ganyan daw. Ba't ba tayo nagdududa? Ba't ba tayo nagdududa? In the first place, napakadali namang i-address nito eh. Adik ka ba o hindi? Katulad yan, Ipanaw party list. Tinanong natin yung Ipanaw party list. Sabi natin, Ipanaw, mga adik ba kayo? Anong sabi ng Ipanaw party list? Ayan pakinggan natin to. Nagnegatibo sa hair follicle drug test ang mga nominees ng Ipanaw Sambayanan Party List. Si Lorin Badoy, ang ng buhok niyan, yung buhok niya, minana niya pa sa mga ninuno niya. Pero pinakpoklat niya yan. Para lang patunayan sa tao dahil tumatakbo sila na matino sila, hindi sila adik. Si Ka Eric Celis, hindi ko alam kung saan buhok kumuha. Walang buhok yan dito eh. Hindi ko alam kung saan kinuha yung buhok niyan. Pero ayan, para wala tayong pagkakadudahan, wala kayong duda sa amin, ito. Si Busantog, ganun din. Ang nakita nga daw kay Busantog, mga paksiw eh. At saka mga pakbet, dininding. Yun din nakita sa buhok niya eh. Walang droga. So ito pong Ipanaw party list, mga bossing. Kusa po silang nag-undergo ng drug test kasi public office is a public trust. You need to trust us sa mga boto ninyo kasi sigurado kami na pag nandiyan kami, matino yung utak namin. Hindi kami adik, hindi kami sabog, hindi kami nagtitrip lang. Kasi buhay ng tao ang nakataya dyan. Kaya first step para ma-win ko yung respeto at saka yung tiwala mo, magpa-drug test ako. Negative ako. Ibig sabihin, matino ang utak ko. So ganyan ang Ipanaw. Si Pulong Duterte. Nagpanukala si Pulong Duterte na magkaroon ng random drug testing ang mga nakaupo sa gobyerno. Anong ginawa ni Pulong? Nagpa-drug test. Negative din. In fairness, si Migs Nograles nagpa-drug test din. Negative. Kita mo, sinisigawan pa ba natin si Migs na adik? Hindi na. Kasi nga napatunayan na ni Migs na hindi siya adik. Pero ano tong balita, Migs, hiwalay na kayo ng mister mo? Kakakasal nyo lang tumitili-tili, nagdidilaan pa kayo ng mukha. Ano tong nababalitaan namin na break na daw kayo? Pero okay lang, kahit naman lumubog yung bahay nyo sa lupa, wala naman kaming paki. Pero narinig ko lang But anyways, at least napatunayan nila na hindi sila mga adik. Kita mo. BP Sara, sabi ni BP Sara, ganun psych test sige, psych test, pati bar exams, drug test, lahat, magte-take ako ulit. Magte-take ako ulit, basta lahat kayo mga congressman. Mag-take ng drug test. Anong sabi ng mga congressman? Mag-ano ka muna, sumumpa ka muna dito sa Quadcom o kaya dito sa good government ni Chua bago ka mag-demand. Nagpunta si Inday Sara doon, sumumpa. Nagpa-drug test ba nagpa-drug test ba yung taga Quezon? Nagpa-drug test ba si si Pangalon? Ortega? Nagpa-drug test ba yung yung kasama ni One Rider Party List na puta kontratista? Hindi. Bakit? Ba't hindi sila magpa-drug test ngayon? Inangako na sila noon na hinamon nila si BP kung masasahamon. Ngayon, ba't hindi pa sila nagpapa-drug test? Ano ibig sabihin nun? Anong iisipin natin? Kaya naman pala,
Kaya naman pala, sabi nila, late na natatapos yung session, buhay na buhay pa rin sila. Wow! Late na natatapos yung session, buhay na buhay pa rin kayo. Umaga pa lang, nandoon na kayo. Hanggang madaling araw, nandoon pa rin kayo. Buhay na buhay pa rin kayo. Ano yan? Saan galing yan? Sabi ko nga sa inyo bakit ako magdududa? Bakit ako magdududa? Paano hindi ka magdududa? Nakikita mo yung mga galawan nila. Iniimbestigahan nila yung successful naman na war on drugs. May mga bali-balita dyan na may mga kapamilya pang mga pusher. Tapos yung mga drug lord, yung Kerwin Espinosa, putang ina, nakalaya pa. Tapos siya pa naging bida doon sa Quadcom. Saan ka mo makakita ng ganyan yung mga dating mga kriminal, mga adik? Putang ina, pinapaboran na ngayon. So magtataka ka. Dapat ba silang magpa-drug test? Oo, kasi nga public trust ng public office . Kapag may kailangan sa iyo ang tao, bilang isang ama, dapat tugunan mo. Kung may problema, sagutin mo. Kung may tanong, sagutin mo. Plain and simple. Ganun binabansagan nyo akong adik o sige ganito. Kung hindi ako adik, putang ina, BP Sara, mag-resign ka na. Pwede ba tayong gumawa ng kasunduan? Magpa-hair follicle ako, pagka negative ako, sa sa gusto mong ospital. Gusto mo nakatitig ka pa habang ginagawa para hindi maligaw yung mga buhok ko. Para talagang buhok ko yung makuha, hindi buhok ng driver ko. Kung ikaw kumpiyansa ka sa sarili mo na hindi ka adik, putang ina, bukas din. Bukas din. Ngayon din. Di ba ngayon din papadrug test ako. Bakit pa ako matatakot magpa-drug test kung Kung alam ko naman sa sarili ko na malinis ako. Yung mga congressman hindi nagpapadrug test. Bakit? Ba't di kayo magpa-drug test? Kabado kayo na may mahuhuli? Kasi napakadali lang magpa-drug test. Sa totoo lang. Ang dami nang gumawa Lalabas yung negative. Tapos na yung usapan ng adik. Itong mokong na to, kita mo, hinamon. Sa tagal na panahon, hindi siya sumasagot. Tinatawan-tawanan lang niyan, I will not dignify you with an answer. I will not entertain it because it's nonsense. May mga ganun siya pero this time napikon. Napikon siya sa kanyang dating executive secretary. Bongbong Marcos, tandaan mo si Vic Rodriguez, malapit sa'yo yan. Alam ni Vic Rodriguez lahat ng ginagawa mo. Baka kaya siya nang hihingi ng drug test ngayon sa'yo dahil alam niya na addict ka. Baka hindi ko sinasabing addict ka Kasi ang tagal niyong magkasama Ang tagal, pucha, yung kay Lenny Robredo pa lang, kasama mo na siya nagpoprotesta ka kay Lenny. Hanggang sa tumakbo kang presidente, kasama mo na si Vic Rodriguez tapos ngayon, sinasabi ni Vic Rodriguez, magpa-drug test ka. Bakit? May alam ba si Vic Rodriguez na di namin alam? May alam ba siya sa'yo kaya pinipilit ka niya magpa-drug test? Ikaw naman, Bongbong, kung talagang hindi ka adik, kung talaga namang hindi ka tuspok, kung talaga namang hindi ka nahit-hit, bakit ka naman takot? Huwag kang matakot, Bongbong, kung alam mong wala kang kasalanan. Tingnan mo to. Katulad ni Pastor Apollo Quiboloy, hindi ba, hinaharap niya yung kaso niya ngayon. Bakit? Kaya siya sumuko. Kasi alam niya wala siyang kasalanan. At ang korte lang ang makakapagpatunay na wala siyang kasalanan. Kaya ayan, nandiyan siya ngayon, nakakulong, hinaharap niya yung mga kaso niya. Ikaw, Bongbong, kailan mo haharapin yung taong bayan? Mantakin mo, presidente ka ng Pilipinas, yung public office is a public trust, hindi mo naiintindihan? Hindi mo in-explain ng matino kung ano yung public office is a public trust? Merong isang citizen ng Pilipinas asking for you to settle it. Lahat ng mga chismis tungkol sa'yo, isettle mo. Pag nanahimik ka, may issue sa'yo, nanahimik ka, ibig sabihin, totoo yung issue sa'yo. Ito sagot niya. Ito ang matapang niyang sagot sa hamon ni Vic Rodriguez na magpa-hair follicle siya. In a senatorial debate, Attorney Vic Rodriguez again called on you to constitutional principle that public office is a public trust. Okay. Say to this, Mr. President. No. 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 Pa-hair follicle test ka, no. Putang ninyo, nagpa-hair follicle ako, dinahuli nyo ako. No. Over my dead body.
Itong pagsagot mo ng no sa hair follicle drug test, Bongbong Marcos, is a proof na talagang the reason why utal-utal ka, ngiwi-ngiwi ka, wala kang matinong desisyon, siguro dahil meron ka talagang history. O kasi pag hair follicle ka, malalaman kung gaano ka nakatagal bumabatak, kung kailan yung huli, kung kailan yung pinakauna makikita. So malalaman kung siguro mga ilang taong ka pa lang. Putay na, ilang taong ka pa lang, niluluto na yung utak mo hanggang ngayon. Ilang taong ka na ngayon? 64 ka na ba ngayon? O 65, 66, putya, ilang taon nang niluluto yung utak mo ng kung ano man yung ini-inhale mo. Tapos ang sagot mo, no. Ang laking issues nito. Ang sagot mo, no. No? Why? Pwede mo sabihin na, I do not do drugs. Hindi ako nagda-drugs. Kahit magpa-drug test tayo ngayon. Diba? Usually, iba, sige, palay detector mo ko para mapatunayan natin. Sino nagsisinungaling? Pero siya hindi. Drug test? Nek-nek mo. Drug test sinasabi mo. Bakit ako magpapa-drug test? Public office is a public trust. Bobo no? Why will I do that? Puta, yun na matindi ron. Tangina talaga nito, akala niya siya may-ari ng Pilipinas Akala niya, putang ina, gumising siya, tapos siya na presidente ng Pilipinas. Akala niya, prinsipe siya na puta namatay yung tatay niya, tapos siya na yung naging tagapagmana ng kaharian. Kasi ang tanong niya, why should I do that? Gago! Bobo! You should do that because the people are asking for you to do it. Alipin ka ng mamamayan. Kung ano ang gusto nung nakakarami, yun ang dapat na ginagawa mo. Why should I do that? You should do that para lahat ng doubts ng mga tao mawala. Sabi ko nga sa'yo, ako pa mismo ang dapat na nag-ihikayat sa'yo magpa-drug test Kasi nga alam ko, hindi ka naman addict. Nagpa-drug test ka tapos negative. Di nye. Ano na ngayon? So ano na? So paano na? Negative ako. Ano na ngayon? Di ba ang sarap bang asar, Bongbong Marcos, kung hindi ka addict? Kung alam mo sa sarili mo na hindi ka addict, ang sarap mang di ba? Ang sarap mang asar. Paano yan? Hinihiling na magpa-drug test ka. Pero ayaw mo. No. What? Why will I do that? Why will I do that? Pulpul. What is a public trust, public office, public has nothing to do with the follicle test. Yun nga, para pagkatiwalaan kay sir. Mantakin mo driver ka ng Pilipinas, tas sabog ka. Tangina, ikaw ba, papayag ka na lasing yung magdadrive ng kotse ng pamilya mo? Kasama ka, nakasakay ka dun sa sasakyan, kasama yung mga anak mong mga walang silbi sa buhay. Tapos magpa-drive ka sa lasing, papayag ka ba nun? Hindi, di ba? Hindi kasi dapat kapag kumuha ka ng driver, ipinagkakatiwala mo sa kanya yung buhay mo. Ganun din kami. Kumuha kami ng presidente kasi ipagkakatiwala namin yung buhay namin dyan. Kaya dapat hindi ka sabog, hindi ka addict, hindi ka under the influence. Puta, ang dami mong dinidesisyonan. Ang dami mong dinidesisyonan tapos sabog ka. Meron doubt yung tao na, tangina, baka ibang gana ito yung kotse Parang amoy alak to Hindi ba? Miski ikaw, praning ka rin naman minsan Lalo nakita mo, pag-iwang-gewang yung pagdadrive. Puta, lasing yata to Di ba? Lasing ka ba? Tatanungin mo yun Lasing ka ba? Di ba? Tatanungin mo yung driver mo. Nakikita rin namin yung Pilipinas. Putang na parang patok na jeep papunta ng Montalban Bumabanking na yung Pilipinas dahil sa pamamalakad mo So magtatanong kami, oy, yung driver natin, Bongbong, lasing ka ba? Ba't ganyan ka mag-drive? Pabanking-banking. Di ba karapatan namin tanungin yung bakit? Kasi putang ina, buti sana kung ikaw lang mamamatay Pag ibinangga mo yung sasakyan, hindi nakasakay kami sa loob Pag binangga mo yan, puta pati kami damay Kaya kailangan matino ka. Yun lang yung ibig sabihin. Ito naman si Bongbong Tangina, hindi naman na dapat tinuturo sa yan. Tanda-tanda mo na Buisit ka Wala namang koneksyon yung sinasabi niya. He's always had that weakness every time when he was still working for me. Yes, tayo na.
Weakness when he was still working for you. Ulul! Tangina, kaya ka hindi dumating ng mga debate dahil kay ano? Dahil kay Vic Rodriguez. Kung hindi dahil kay Vic Rodriguez, umatin ka ng debate, putay na hindi ka nanalo. Lahat ng media nun, galit na galit sa'yo. Shinield ka. Sobrang talino nga ni Vic eh. Hindi ka pinaatin ng mga debate kasi alam niya tanga ka. Huwag mo sabihin weak. Speaking of weakness, putay na, ikaw ang weak. Wala kang sariling desisyon eh. Bagyo nga eh. Anong gagawin natin? Kapag salita tong kupal na to, ang nakakala mo siyang pinakamagaling. Magaling ka ba talaga, BBM? Magaling ka?